Actually, dati, sobrang sobrang Ganun, grabe ka magpadala sa emotion mo eh. Hindi mo tinitake yung time mo parang to gather your thoughts. Huwag ka magmadali. Like, kasi Uy, you oo. will get there. Magiging adult ka din eh. Siguro masyado kong minadali yung pagkaroon ng boyfriend. Yes. Hayaan mo muna na ma-feel mo yung emotion and be accountable dun sa emotion na yun. Accountable! Lumaki ka na parang lahat nandiyan na, ganon. So, parang big difference talaga to nangyayari sa'yo right now na mag-isa ka na lang, ginagawa mo lahat on your own. Sa mag-isa ka na lang. I mean, Hi mga kapeti! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video is another episode of Nagmamahal Bea. So in the past, I've talked about red flags, past experiences with my friends, and self-love. And today naman, it's a very, very special episode for me cause I will be talking about independence or adulting. Wow! Talaga naman! Adulting! And syempre, since it's about adulting I invited a very special guest, very special friend, who is also a strong, independent woman like me. So, tawagin ko na siya, Seki! hi guys! Thank you for being here! Actually, 2 years na kaming friends, di ba? Oo. Actually, kaya niya ako kinuha kasi mura lang TF ko dito. Hindi ka kita binayaran eh. Ito naman Libre ba to? Kung expose ka na nga lang, hindi pa full. Si Seki ang in-invite ko kasi strong independent woman din to eh, di ba? Sakto lang. Oo, guys. Pahambol. Na-mention mo din to sa akin. Pero yun, recently, nag-usap kami ni Blythe and growing up, sabi niya sa akin na, kasi dati ko pa talagang friends si Blythe, sabi niya na, hindi niya daw talaga ako nakikita independent. Pero grabe, ngayon. Hoy! Oo, ngayon nakaka-proud. Yes! Actually. Yes! Sobrang independent mo. Lumalaki na ulo ko. Oo nga, ganun. Ang busy mo pa. Grabe, Yeah. na-handle niya ng maayos lahat, guys. So, Seki, I consider you independent. Ikaw ba? Oo naman. Oo naman. Siyempre. Sobra. Wala naman dito siguro kung... Oo, kung hindi talaga ako para dito, no? Actually, magkaiba tayo. Kaya privileged kid ka kasi. So, parang lumaki ka na parang lahat nandiyan na, ganon. So, parang Totoo big, naman. big difference talaga to nangyayari sa'yo right now na mag-isa ka na lang, ginagawa mo lahat on your own. Sa mag-isa ka na lang. I mean, like, kasi nakakondo ka dito, mag-isa ka, di ba? Lagi nandito si Lagi. Ate Grace. Oo, yun pa lang, hindi mo matanggal yun eh, pati si si kay Alex eh. Pero ako kasi, parang, hindi kasi ako pinanganak ng ganon. So, parang, pinanganak ako na lahat kailangan, bago ko ma-experience or bago ko makuha talagang paghihirapan ko or pagtatrabahuhan ko. So, for today's Bea Daily we will be talking about independence and nagpaano ako sa IG, sa broadcast channel ko. I ask my mga kapetis, like, questions about being independent and syempre, when you talk about independence, a big factor of independence is money, something like about basta something about financial, work, ganon. school, lahat. Pero, ngayon, we will not just talk about that. We will also talk about personal growth, development, time management. Ang ganda ng ganong usapan. Diba? Mukhang madami-dami ka din masasabi dyan. Lalo sa mga bad decision mo dati. Medyo madami. Hindi, nag-improve ka eh. Nag-improve ka. Ilabas ko na ba yung yung iinom natin? Wala ganun. Wala. Wholesome tayo, guys. First question is, what advice would you give to your younger self about personal growth? Ako, siguro to enjoy life more. Like, stop worrying about what happened in the past and kung ano yung mangyayari in the future. Kasi parang, kaka-worry natin doon. Ang tendency kasi parang masyado tayong na-out doon sa dapat focus natin, which is yung present. That's so true. And of course, para sa younger self, kung ano ba, I hope you find the courage to fight for what you really want in life. Oy! Big word! English! Oy, hindi ako nag-English! Ako, an advice I would give to my younger self is, huwag ka magmadali. Like, kasi Uy, you oo. will get there. Magiging adult ka din eh. Siguro masyado kong minadali yung pagkaroon ng boyfriend. Yes. Pagsuot ng mga revealing clothes. Like, for me kasi, na-realize ko factor din pala yun eh. Like, even though it's small and we have, mixed opinions about it. Tsaka yung sinasabi mo din na
na huwag ka mag-worry. Alam mo, may tumatak sa akin na sinabi ng ex ko lang dito ko. Ayan, ito na tayo. Kasi I was really worrying that time. Tapos sabi niya, you know what, Bea, worry when it's there. Kasi wala naman talagang may alam ko anong pwedeng mangyari in the future. Like COVID. Sinong mag-ano na ma-isolate tayo for a year, ganyan. So parang... Nox, dumidip na nga yung topic. Sabi sa inyo eh, parang hindi ako sanay ng mga diploma or diskarte diskarte. or both. Can I ask it first? Ako, syempre, of course, both. Pero if I were to choose, like, diploma or diskarte, ako, diploma. Diploma talaga. Alam mo yan. Alam mo din yan. Sobrang pala-aral niya, guys. Yeah, there are a lot of mga influencers or podcast na saying, or so TikTok videos that are saying na, huwag kayong masyadong mag-focus sa school. May mga ganon. Actually, wag. Wag natin encourage yung ganon. Oh my God, wag. Pero alam mo, like, it's not just the aral itself. It's like the process of studying, guys. Marami kayong matutunan kapag, like, nagiging student kayo, ganon. And alam mo, not everyone has the same opportunity. So, like, it's pagka kasi dating sa opportunities, it's like a hit or miss eh. So, I'm not saying naman na alam mo yun, like, follow everyone. Pero, alam mo yun, iba pa rin talaga. Pag may diploma. Yeah, iba kasi mas talaga, maraming opportunity mag-o-open sa'yo eh. Yes, iba talaga kapag may pinag-aralan ka at may pinanghahawakan ka. So, ako, expected ng lahat, isasagot ko talaga lagi pag tinatanong ako ng diskarte. Kasi hindi ako nag-aaral. Pero ang hindi nila alam, if may chance lang, di ba like ko sinasabi yan? Like ko sinasabi, if may chance lang na mag-aaral ako habang nakakapag-work ako, pipiliin ko mag-aral. And yung bunsong kapatid ko, guys, na pinag-aaral ko, like ko sinasabi sa kanya na hindi niya kailangang mag-worry sa gastos or what. Kasi gusto ko talagang mas malaki tuition mo ba? Kasi parang ayoko na isipin niya na parang okay lang, naging ano naman yung ate ko nang hindi siya nag-aaral. Gusto ko talaga i-push through niya talaga na makapagtapos siya. Kasi iba pa rin talaga eh. Mas marami kasing opportunity pag may diploma ka. Mas mabilis yung diskarte kapag may diploma ka, kapag nakapag-aral ka talaga. Tsaka lagi kang may plan B. Kasi itong ginagawa. Plan B talaga. Oo. Actually, itong ginagawa kasi natin, parang anytime pwedeng, wag naman sana. Wag naman sana, pero anytime hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mamahalin ng tao, hanggang kailan tayo bibigyan ng branch ng trabaho. Pero, alam mo yun, parang iba pa rin kapag may plan B. Iba pa rin kapag may pinag-aralan. Yes. So, question number 3 is, ano yung mga nagbago sa'yo na masasabi mong independent or adult ka na? Actually, Seki, gusto kita tanungin. Kasi, ang dami. You met me nang hindi ako independent, na pariwara ako eh. Oo. So, ikaw, sa tingin mo, ano? Siguro, sa pag-handle mo ng emotion mo right now. Ay! Wow! Oo, kasi, actually, dati, sobrang grabe ka magpadala sa emotion mo eh. Hindi mo tinitake yung time mo parang to gather your thoughts. Ngayon, parang, lagi mo sasabi sa akin na parang, ay, hindi ko na pinatulan kasi ganito. Hindi na worth it ng time. Hindi na worth it sa time ko, ganun. Lagi na siyang ganun. Dati hindi talaga. Oo, pag nakainom, medyo yun pa hindi natatanggal. Maoy talaga siya pag nakainom. And just to add what Seki said about me, I feel like, hindi na din ako masyadong humihingi sa like tito ko. Oo nga. Even though na sila na nag-offer sa akin, hindi na talaga. Sinasabi ko, Yaboy, Kuya Jones, kapag kailangan ko, promise ako nang lalapit sa inyo. Pero kasi nakikita nila na syempre nagsistruggle din ako. Kasi hindi naman ito madali eh. Actually, lalo nag-aaral ka pa. Yeah, hindi naman madali. So sila na malapit. Pero ayun, I try my best to, not rely on my family too much. Ayan! Oh my God! How to handle your emotions, like when you miss your parents or when you get mad. Ako, kapag pagdating na sa parents ko, hindi ko pa siya nakahandle ng sobra, pero hindi ako nagwawala sa public. Yun lang. Hindi ako nag-e-excel. Parang kapag mag-isa ka lang. Or kapag may achievement ka, may problem ka, naalala mo lang talaga sila. Pero like in general, yun nga sabi ni Seki, hindi kasi talaga ako maano ng emotions eh. Ngayon, I take a step back, I think about it, if it's worth it na patulan, if it's worth it. Hindi na ako masyadong papadala. And siguro nadala din ako sa mga pangbabash ko. Ay, oo. Hindi ka talaga mananalo sa kanila. So, parang na-apply ko yun in life in general na people will say whatever they wanna say. So, just be you. Just do you. Kumbaga master ko na tong emotion na to. Totoo. Sobra. Kasi parang sa akin parang take your time. Huwag ka magre-react dun sa emotion. Yeah. Kapag nararamdaman mo siya right now. Mas okay talaga na like, you don't act what you feel. Tama ba? Oo, parang ganon. Yeah. Parang hayaan mo muna na ma-feel mo yung emotion and be accountable dun sa emotion na yun. Accountable!
may mga tao ngayon na parang kapag may nagawa or nasabi sila sa'yo, sasabihin nila na, hindi, galit lang ako. Like, kapag ka ganun, kasi parang ang immature sa akin nun eh, na parang nagre-react ka ng galit ka or ng mabigat yung nararamdaman mo. Ang ending kasi you're gonna regret eh. Hindi. Kung ano yung masasabi Oh mo. my God, that is so Oo. true. What are your priorities before now? Ako, totoo ha, ang priority ko talaga dati at wala akong ibang inaatupag. Kung hindi, lalaki, love life, tsaka pagwawalwal. Ay, oo. Oo. Sobrang laman ng party. Grabe! Yung Instagram niya puro, ay, Yes! ano. Ako, ngayon, gumaganon pa rin naman ako. Pero like, dalang eh. Oo. yeah, like, kapag ka may time na lang talaga ako, pinaka-priority ko talaga is school. Ikaw, ano Ako, priority mo dati? wala Parang eh. parang lalaki din. Hindi, dati kasi, nasasabay ko yung lalaki sa ano eh. Pero ang pinaka-priority ko talaga, family ko. Kasi di ba dati, gusto ko mabilan sila ng bahay, ganyan. Tapos nung nabilan ko na, parang, sila pa rin. Guys, 21 21 ako nun. 22 na ako ngayon. 21 years old, bumili ng bahay for her family at pinapagawa. Grabe. Hindi kasi guys, wala kasi kaming bahay. So parang yun talaga yung pinaka-priority mo kapag wala kang house eh. Parang siguro kung may bahay kami, parang uunahin ko siguro mga business, ganyan. Pero pag wala kang house, parang makakahinga ka lang ng maluwag kapag ka may bahay na kayo. Ngayon nakakatulog na ako. Grabe. Kasi Oo. parang first time natin na pag nag-talk ng malalim. Oo nga, lagi No? tayong chismisan, Yeah, kalokohan, it's always ganon. about chismisan. Oo, bihira. Kaya nga sabi ko parang, uy, parang ang seryoso naman ang vlog na to. Grabe, nakakatuwa ka, Seki. I'm so proud of you. How do you budget your money? Ay! Wag na natin to. Next na natin to. Sobrang bad natin sa budget. Hindi, totoo. Aminin totoo, na. Totoo. Kaya alam mo, sobrang, aminado ako, gastos ako, especially luxury items. Kasi maarte akong babae, kikay ako eh. Pero, bago ako gumastos, I make sure that all the bills are paid and mababawi ganyan ko din ako. agad ang gagastusin ko. Oh, pansin At ko nga. kailangan makakakain pa rin ako, syempre. Kasi, wala bad talaga Magastos ako ka, sa no? Magastos talaga. Malibre siya sa friends. Sobra. Grabe, as in ako na ngayon naiinis kasi paano niya nagagawa? Siguro as independent woman ng sobrang tagal, tapos hindi ka sanay ng ginagastusan ka, sanay kang ikaw yung naglalabas ng naglalabas. Kapag ginastusan ka, feeling mo may utang na loob ka eh. Ganun ako. So parang ako talaga, parang hirap ako bago ko natanggap na, hala, oo, okay lang pala malibre. Para i-bless ka ng universe, kailangan mo din matutong mag-receive. Mag-receive. Yeah, I read that sa book and I was like, oo nga. Okay, next. What are some challenges you faced while becoming more independent? Ikaw ba? Ang dami. Number 1, I lost friends while becoming more independent. Kapag independent ka, lagi kang may isa-sacrifice. Your time sa family. Parang kailangan mong mag-work or mag-spend time with your family. Siyempre, may times na kailangan ko ng pera, so mas pipiliin ko mag-work. So, nasa-sacrifice yung time ko with my family. Pati yung Pero, enjoyment yeah, mo, yung ganun. pero nababawi ko naman. And yun nga, linasan ko talaga yung partying ko. Oo. So, nung linasan ko yung partying ko, umanti yung friends ko. Oo. So, Pero doon ko feeling ko- nakilala yung totoo kong friends. Oo. Feeling ko kaya din kumonti yung friends mo kasi pinipili mo na lang din kung kanino mo ibubuhos yung time mo eh. Kapag Totoo. nagiging independent ka kasi, nagiging conscious ka na din sa paggagamitan mo ng oras mo. Yeah. Kasi feeling mo, yung oras mo, yun yung pinaka talagang resource mo eh. How do we find true friends? Like as in yung yung- katulad no. ng Bad Girls! si Blight and si Danica. Ako, for me, yung nagsistick talaga at iintindihin ka na, ay, hindi ka pwede sumama sa ganito. Kasi may kailangan kang gawin. Pero nandun pa rin sila. Nandun pa rin yung Oo. bond. Yung parang kapag may mga ghosting moments ka, alam mo, andyan pa din sila pagbalik mo. Oo. At malalaman mo talaga yan because there will be like a lot of challenges talaga eh. At dun mo talaga Guys, ako masasabi. malas ako sa friend eh. Malas sa babae. Alam mo yan. Sobrang malas ko sa mga friend na babae. Laging nangyayari na meron silang ginagawang betrayal sa akin. Oo. And sobrang And grabe. laging involved ng lalaki. And Laging it's so involved ng babaw. lalaki. Oo, kasi ako hindi talaga ako masyadong sa guy. Pero kasi kapag involved na yung friend ko, parang, bakit? Eh, alam mo lahat eh. Ang definition ko ng true friend is someone na hindi kasasaktan. Like, someone na magiging sensitive sa nararamdaman mo or never gagawa ng bagay na makakasakit sa'yo. Tsaka meron pang isa. Eto guys, makinig kayo kasi ang babaw lang neto. Pero eto talaga, yung kayang sabihin na ang pangit mo. Or Ganon kayang ang real true friend. talkin. Or kaya real talkin yung ugali Yes, mo. Yung, yung kayang kang pintasin, yun ang, sa harap mo. Yun pero din ang pag- gusto ko kay Blight. Sinasabi niya talaga, te, wag mong i-post yan ang pangit mo dyan. Ay, totoo talaga tong tao. So, ayun, yung kayang sabihin na pangit ka. True Yes. friend yun, guys. Hindi siya mean, true friend siya.
Ito, when life's getting hard, who do you call for help? Ikaw muna. Oo nga, sino nga? Ngayon lang ako napaisip. Usually kasi kapag may problem ako, hindi ko siya nasi-share sa parents ko kasi feeling ko, may stress ko lang sila. Ayoko silang nai-stress kasi hindi ko ugaling mag-share. Ayaw mo kasing may naaanong oo, tao feeling ko parang naaabala ko sila. Or parang feeling ko parang, hala pag nakita nila yung side ko na to, ayoko kasi ng feeling na parang naaawa sa akin. Ganun. Which is bad kasi sinabi na nga ng friends ko, di ba lately lang, kay Lucas na parang sabi niya na, minsan tumanggap ka naman ng tutulong sa'yo. Like, hindi naman mali na ipakita mo yung gantong side mo, yung soft side mo. Side mo. Oo, kasi lahat naman ng tao, may mga times talaga na, alam mo yun, nandun ka sa down moment. Siguro yun yung kailangan ko lang talagang, sanayin pa, ganun. Ako, when life alam naman na natin, alam na, Blight. Wala nang explanation yan, si Blight talaga. Oo. How do you maintain a social life, work, relationship, school? Relationship, hindi ko kaya. Binitawan ko na ang relationship, binitawan ko na ang talking stage. It's something na hindi mo naman talaga Oo, hindi ko na talaga kaya, guys. Kasi grabe, nag-gym pa ako. Ngayon nga, hindi ko na kaya kasi mayroon ako, grabe yung workload ko sa school. Pero it's all about your priorities talaga, mga kapet. Kailangan talaga alam mo kung ano yung mas makakabuti sa'yo and makaka-help sa'yo as a person, and yun ang dapat mong piliin. Ako, for me, magbigyan mo ng oras yung sarili mo, work mo, kung school man, or yung pahinga mo. Bigyan mo lahat yun ng time and mag-commit ka sa time na yun kung kailan mo lang siya gagawin. True. Kasi hindi naman yun sa pagiging organized. It's about training yourself na gawin yung bagay na sabi mong gagawin mo. Ganun. So, ako pick time lang talaga. And ako, I always go back to why I started din eh. Kung bakit ko ba ito ginagawa, number one, it's for my parents talaga. Oo. So, yun talaga eh. Eto, question 11, para light. Hindi ka naman bored pag nasa bahay ka lang, no work and school. Ang random na yun. Parang, ang seryoso natin. Hindi ka naman bored. Ikaw hindi. Alam niyo bakit? Kasi, tinatawagan ko si Seki at kung bored ako, ang bukang bibig ko is, may time frame Namimiss ako. niya yung Namiss gano'n. ko Yung feeling lang. kalalian. Yung feeling Oo. lang. Oo. Tapos, once na mag-aral ako ulit or may e-edit ako or what, nawawala na. Kasi parang bibihira naman na ma-bored ka ng sobra. Kasi occupied ka eh. I am always occupied. Hindi nga tayo makatapos ng movie kasi ang dami nating ginagawa. Yes. Grabe. Kailangan kapag rest ko, productive pa rin ako. Eto, last na to actually. Ano yung pinakamagandang na-invest mo? Hindi kasi ako sa material, siguro. Kasi parang, I grew up na ito na eh. So parang siguro bahay talaga. Ako, self. Kasi never ko, grabe, binigay na nga sa akin lahat. Like, nandiyan na yun. Pero, never ko inuna self ko. Kasi never ko kinilala sarili ko. And nung inuna mo kasi yung self mo, parang doon lahat nag-follow lahat ng blessing eh. Parang sunod-sunod when you love yourself, talaga, ilalove ka din ng universe. Mm. So, ayun mga kapeti. Actually, ang dami pa namin gustong i-share. Parang naiiksian pa kami. Yeah, pero yun lang yung mga napili naming questions. But if you guys want more na deep talk sa kasama si Seki, comment down below nyo lang yan. Maganda yun, no? Yung mga ganito, yung mga nakaupo lang na vlog. Ay, and by the way, Seki, ikaw ba, if like may sasabihin kang one-liner sa mga kapeti ko, like, what would you say? Huwag kayong matakot mag-fail and mag-try again. It's okay to stop muna and have some rest. Huwag kang mag-go backward. Huwag kang babalik doon. Huwag mong masyadong tambayan. Don't dwell on it too much. Lahat ng pinagdadaanan mo right now, one day mag-make sense din kung bakit nangyayari yan. Ako siguro, yung lagi ko din naman sinasabi sa mga kapeti ko, it's actually funny, pero turn your delusions into a reality. Kasi it's, for me talaga ang ganda right nun. Ang ganda nun. For me talaga right now, it's all in your mind. So, it's really up to you on how, you will, gaslight yourself. So, ayun guys, don't forget to follow me on my social media accounts, TikTok, Instagram, Facebook, Seki Gutierrez. Is it Seki Gutierrez? Lahat, lahat. And magbabalik na din siya sa vlogging. Sana! Sige no kasi. Thank you, Seki, for being here. Yeah, thank you. And Thank you for mga inviting kapeti, me. don't forget to like, subscribe, and share this with your friends. Mga kapeti. Thank you so much. Thank you, guys. See you on the next.